Bisitahin natin ang Sabi niya si Francisco Esco Moreno Dulagoso at Vice Mayor Sheila Atienza. Ay, dalawa na. Nakapasente ka na lang yun. selfie na sila na sana. Ayan, nabibili mo na ito na. Ibigay mo kayo sana lang nila. Opo, syempre. Maaari na po tayong umupo upang masimulan po natin ang ating programa. Maraming salamat ating minamahal na Vice Mayor Chia Chesa, sa ating pong department heads na nandito at lalong-lalo ang pamunuan ng Manila City Library, Director Maylene Villanueva. Ang dami niyang pinapirmahan na permanent at promotion. Napirmahan na lahat. Wala pa tayong pera niyan. Sa ating Engineer Andres, masaya ako, nakabalik si Andres. Mabilis na ulit ang kilos. Natutuwa ako dahil yung ating mga kasama sa departamento, lalong-lalo na dito sa distrito ninyo, si Dandan. Gusto niyo bang mamit si Dandan? May palupa si Dandan. Tahimik doon. Walang chismoso doon. Masaya ako dahil
araw-araw na ginawa ng Diyos. Yung iba nating mga kababayan na nagigipit sa pulinarya, sa pagpapalibing, mga mahihirap nating kababayan. Ngayon, nagkaroon sila ng direktor ulit na may tenga na pinakikinggan yung hinaing at kakulangan ng ilan natin mahihirap na namatayan. Ayan, ang ating Direktor Dandan Pang. Nangangayayat pa ho yan. Kasi wala rin siyang tulog eh. Hindi rin silang papahinga. Of course, sa ating mga barangay chairman na nandito, mga kagawad, secretary treasurer, mga tanod, lahat ng barangay officials, ating kapwa-kawani, mga kabataan, nasa Gibli, at special mention ko lang, yung aking mga paborito, mga lolo't lola ko. Pinaka-paborito ka, palakas yan. Insure ko naman ang pinitiro nila eh. Insure pa mo. Dumarating na rin yung cake. Na-resume na rin yung cake. Nabalik na yung insure, nabalik na yung cake. Sa Oktubre, magkikita tayo. Maglulubi-lubi tayo. Hulyo, Agosto, Setyembre, bigaya na ng Oktubre. I love you. Malaking pera yan, 390 million. Yeah. Kahit wala tayong pera, basta yun lang, itatawid ko, iraraos ko. Kahit na tayo talaga saig na saig. But then again, masaya ko, yung mga bata dyan sa daycare hindi maalis. Yung mga lolo't lola ko hindi maalis. Gamitin nyo muna yan. Banto. Sawa. Gusto ko lang kayo i-update. Alam nyo, limasin ko ang akusasyon ngayon sa mga taong gobyerno. Tama ba? Hindi naman natin masisisi ang taong bayan. Talagang talamak eh. At ang naperwisyo, mamamayan. Akalain mo Pilipino ngayon, pragman na. Pag umulan, swimming. Kaya nagalit ang taong bayan. Kaya ang taong bayan, naghihinagpis ang dinigil. I hope on what they're doing right now in the national government ay talagang merong mapanagot. Hayaan natin sila, yung mga proper forum, body, or ahensya ng gobyerno na mapapanagot ang mga may sala o nagkamali. Ngayon, tayo sa Maynila, iba ang approach. Ilagay sa tama yung mali. Pagka mali, pinapagalitan. Pero hindi pwedeng dalit lamang. Kailangan, i-guide mo rin paano itama. O tingnan po ninyo. Nais kong ipabatid sa inyong lahat dito, sa Tercero Distrito. 2022, 23, 24, at 25. Itong mga kontraktor, hindi nagsipagbayad ng buwis sa Maynila. Napagalaman ko. Dahil sa inyo. Dahil dyan. Anong ginawa ng inyong pamahalang lungsod? Binigyan ko ng SOA. Hinabol natin. Bakit? Yun ang tama. Yun ang legal. Yun ang tamang pamahalang. Kasi ituro ko ang daliri ko. Ito. Walang mangyayari doon. Wala. Hayaan natin. Yan, Senado, nag-iimbestiga. Kongreso, nag-iimbestiga. COA, nag-iimbestiga. Ang Presidente, nag-iimbestiga. Hayaan na natin sila. Basta tayo, what is due to the city
kung ano ang marapat para sa syudad dapat makuha ng syudad. Why? Ito, huwag ka nang lumayo. Ito, tingnan mo to. Ayun, may business permit to. Ayun, nakita ko na. Oh, may business permit. Anong ibig sabihin? Maliit na pwesto, nagbayad ng buwis sa lungsod. Kinilala ang pangalang lungsod. Bakit sa kanya applicable ang batas? Bakit sa malalaking kontraktor hindi? Sa Maynila, di ba kami? Tayo, sinuwa natin. Ano ngayon ang naging pabor para sa atin? Kasi importanteng malaan ito ng taong bayan, kailangan tayo po taga-Maynila. Sino hindi taga-Maynila rito? Sino taga-Maynila? Taas ang kamay. Exactly. Because there must be government. There must. Kailangan may gobyerno. Ano naging epekto? Mga nanay ko, mga tatay ko, nais kong ipabatid sa inyo, lalong-lalo na sa mga barangay official. Noong Biyernes, nakakolekta na tayo ng 93 million pesos. From zero. From wala. Hinabol ng pamala. Magbayad sila. O yun ano, Yorme, paano yung hindi magbabayad? Okay. Huwag kayo mag-alala. Ito nga, dinimanda ko eh. Dinimanda ko yan, kriminal. Pati, yun ang tama, kaysa akusahan ko eh. Diba kasi turo ko lang ng turo daliri ko. The legal way, the proper way. 93 million. Gusto ko ipaalam, lalo na rito, may mga karanasan sa wasak. Malapit sa inyo ito eh, di ba? Gusto ko ipaalam sa inyo, yung sinira na building ng kontraktor, noong Biyernes, nagbayad sila 10.4 million pesos sa lungsod ng Maynila. May pasok ha? Walang ulan. Mga bata kasi, Yorme, pangalan mo. Tirito na daw. Ay, magkaroon ko may gear. Ganda ng nagdaringin ko. Kwento ko mamaya. Kinukwento ko lang muna, saan tayo papunta? At ano ang mga dahilan? Na kung bakit ka kailangan magalit, at kailangan ka magpatawad, at kailangan mo mag-gobyerno. Kahit wala namang perfectong sitwasyon. Pero ang isang resulta, hindi pwedeng maitanggi na mukhang tama ang ginagawa ng inyong pamahalaang lungsod. Ibigay ninyo, mga nanay ko, mga tatay ko, paano halimbawa, katulad ng dati yung sinundan ko, ikilipit balikat lang ang lahat ng ito. Magkano nawala sa atin? Malaking pera. Bakit siya? Pinagbabayad natin. Ayan. Pagkitan kami ko yung may permit ko, nakita ko yung logo. Bakit siya? Nagbabayad ng 5 bulig, 3 bulig, o 7 bulig. Malamang yan, taon-taon, 10. Tansya ko dyan, ha? Mahina na 10 bulig dyan, isang taon. Bakit siya nagbabayad? Bakit sila? Hindi. O yun ang magandang epekto ng pagiging masino, mainam at epesyenteng paggobyerno. What is due to us should be given to us. Now, the good thing about it is nagkaroon tayo ng extra pera. At naman ang mga extra pera na yan, nagagamit natin sa serbisyo. Sa akin ba sila nagbayad? Hindi. Sa gobyerno naman. Minalas lang sila. Bakit? Binoto niyo ako. Nagbalik na ang gobyerno sa lungsod ng Maynila.
Moving forward. Tanong, Yorme, pipigilan mo ba yung mga ginagawa ng kalaban mo sa politika? May ginagawa sa akin yung marinig. Ang sagot, hindi. Eh, ba't ko pipigilan? Eh, pagkikinabangan ng taong bayan. Kaya naman, huwag lang sila magpapagawa sa bagay, sa lugar, na makapagbibigay indulto, perwisyo, o panganib sa komunidad. Kung ang paggawain bayan ay bagay na katulad ng bubuksan o i-ground break natin nyo, so be it. In fact, gusto kong ipaalala sa inyo, huwag kayong magpupunta muna sa Dimasalang ngayong araw na ito. Alam niyo bakit? Gagawin na yung tulay ng District 3 and District 4. Tanong, kaninong project yun? Sa kanila. Tanong, inaprobahan ko ba? Opo. Hindi ko lang inaprobahan, binigyan ko pa ng traffic enforcement at ito ko ngayon nag-aabiso sa tao na mahihirapan tayong bumiyahe in the next 360 days dyan sa Dimasalang. Kapag kinabangan ba ng tao yun? Opo. Tulay ba yun? Opo. Magagamit ba ng tao? Opo. Iyon yung punto ko. Kapag sila'y nakipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan, tuklin lang nila ang kanilang obligasyon. Wala yan yung politika. Ang politika nung Mayo. Nung Mayo. After nun, may decision na ang tao. Oh, we have to work together. Yun ang importante. Diyan maraming namamali. Yung salitaan, personal lang yan. Eh bakit ko idadamay yung personal na sakit ng puso ko sa mga bagay na sinabi nila sa pamamahala sa tao? Yung sinabi nilang masakit sa akin, ako lang ang nasaktan. Bakit kailangan ko saktan sila at mapahamak, malagay sa sitwasyon ang taong bayan? Eh pwede ko naman isang tabi yung akin. Bakit? Eh di ba mga lingkod bayan kami supposed to be? Paglilingkod sa tao ang mahalaga. Ngayon, kung sino may mali, may husgado. May investigasyon. Sino magsasabing tama o mali, alam natin ang tamang ahensya ng gobyerno. But for the meantime, sa ating mga nakikinig sa Nangka, sa harapan, ang ganda sa Kodli, at dito sa Wakan, may gobyerno na sa lungsod ng Maynila. Today, we are going to groundbreak something that is new. New facility with old principle. Library. Silid Aklatan. At hindi lang to for libro. I would like to inform yung ating mga, ito na naman, special mention na naman kayo. Malulot lang ako. Sa inyo ito, at mga kabataan, sa inyo ito. Sigurado ako tiyak ko, hindi na tayo maghahanap ng taong pumunta sa library. Piling ko yung mga kabataan, sigurado ko pupunta yung library natin. Pero bakit? Pag nadali natin to, o puro apple ang lalagay natin sa computer. Sabi nyo, kwento pa lang. Laway pa lang yun. Paano pag nagkakaroon na? Yes, we will modernize our library. While we have the physical book, but also we will adapt to technology so that everyone will have an access to it. Equal opportunity in this type of equipment. And better. And that's why we will continue to invest to minimum basic needs, MBN, housing, education, healthcare, and jobs. We will not stop investing to this minimum basic needs. Who would thought, kayo na po sumagot,
Tanungin niyo po ito, tanungin niyo ha. Tanungin niyo ang sarili niyo at kayo na rin na sumagot. Sino mag-aakala talagang mapaglaro ang tadhana? Paglaro talaga ang tadhana. At ang Diyos, maraming pamamaraan. Sino mag-aakala na ang isang squatter, isang basurero, walang sariling bahay noon, nakikipisan, umuupa, tumutusok sa may lupa ng may lupa, nakala mo'y kanya, ay makapagtatayo ng 20-story San Lazaro residence. Sino makikinabang? Mamamayan, pamilyang Manila. Talagang mapaglaro ang tagal. Yung squatter, nakapagpatayo ng pabahay sa kapwa squatter. Tingnan mo talaga. Hindi mo talaga masasabi ang buhay ng tao. Kaya ako'y naniniwala. Hindi ako nawawala ng lakas ng loob na kahit na wala tayo. Sa totoo lang o, ayaw ko nang asinan ng sugat eh. At kalamansiin ng sugat eh. Pero talagang gano'n kahapdi ang katatayuan natin. Pero, hindi ako tutuloy. Lord, ginawa ng Diyos na bigyan ako ng lakas ng pangangatawan. Hindi ako titigil na maghanap ang mga bagay na kayang magbigay ng serbisyong mapapakinabangan ng mga bata sa lungsod ng Maynila. We are going to inaugurate with a total of 2,118 square meter, 5-story. Itong library ninyo. At hindi dyan hinto yan. Gusto ko na kayong i-update because this is budget month. In a matter of few weeks, there will be budget deliberation in the Sangguniang Panlungsod ng inyong konseho ng Maynila. And I would like to update you. Yes, maaaring salak tayo. Pero huwag kayong mag-alala. Hanggat kaya kong unatin ng goma, o unatin ko, makaraos lang tayo. Next year, we'll start finishing Magsaysay High School. Next year, here again in 3rd District, we will build NDRRMO Flood Monitoring Command Center here in 3rd District. Next year, we will build Binondominium 2 in 3rd District. Familiar pa kayo sa San Nicolas? Sino na kinabang? Yung squatter sa gitna. Nang natayo, yung Binondominium 1, dinuro, inakyat, bakante, yung space, 3 years ng bakante. The purpose is to build another, but nobody built. But we will build Binondominium 2 para sa susunod na squatter doon sa gitna ng Valderrama, San Nicolas, Binondo, Maynila. Next year, true to our commitment, we will start groundbreaking Pamantasan Lungsod ng Maynila College of Medicine. We will produce more doctors, more nurses, or all other allied healthcare courses. Today, we are only producing about a few hundreds. But, niyawan Diyos, tayo na ang may pinakamalaking healthcare program
sa buong Pilipinas. 7 na ang ospital natin dahil binuksan na natin yung Baseco Hospital. We have 44 health centers, 7 hospitals. Then, it is time, it is right, and aligned with our minimum basic needs to produce more doctors on our own. Magaling ang PLN, top-notch ang PLN, pero walang espasyo. Kung maalala ninyo, pinagawa natin yung ospital ng Maynila, yung bago, nakita niyo yung luma, dudurugin natin yon. Magtatayo tayo ng modernong pamantasan lungsod ng Maynila College of Medicine. You know how many possible students? 5,000 students of allied health courses. Yes. We will be part of the nation building. We'll produce more medical professionals in the city of Manila. Tuloy-tuloy yan. Kaya, umanatan kayo, mga nanay tatay ko, mga barangay chairman, pinatawad ko na kayo, ha? Nakikinig yung mga constituents nyo. Oo, natatawa sila. Yan ang yorme namin. Buti na lang, hindi kayo nakinig sa kanila. Like, must move on. Yes. We must move on. Hindi na nila yan. Okay, kumanatag na kayo. Nakakita ko rin paborito ko, si Cortez, oh. Alam mo, ito ha, let me, why am I like this? Sino dito ang nanay? Sino ang tatay? Madaling salita, halos lahat kayo magulang. And let me put this in this situation. Being a parent, answer me straight. Pag naligaw ng landas ang anak mo, itatapon mo ba sa labas ng kalsada? Wait. Talaga? Alagaan nyo? Yes. Gagabayan nyo? Yes. Patatawarin nyo? Yes. Unawain nyo? Yes. Ako ang ama ng lungsod ng Maynila. Yes, sir! Yorme! That's the way it is. If we can apply it to our homes, as a father of the city, I, for one, should avail of such culture, tradition, or way of life, being a parent. Ganun lang yun. Pag naligaw, mapipitik mo sa tenga ng kaute. Gusto yung ulo mo. Apalay mo sa whitepax. Ang mali, pag natalo ka ng hanger, naray, nilatay. But that's how being a parent. Huwag kayo matatakot na kayo pagagalitan ng inyong magulang from time to time. Because walang magulang ang makatitiis sa kanyang anak. Matitiis ko ba kayo? At the end of the day, manilay nyo kayo. At the end of the day, mayor ako. Meron akong obligasyon sa inyo. At the same manner, kung nagagawa nyo sa anak ninyo, kaya ko rin gawin sa mga anak kong 2 milyong Manileño sa lungsod ng Manila. Pangalawa, ang Panginoon ba? Whether si Jesus, si Allah, kung sino man ang Panginoon ninyo. Ayok, nasa langit ha, huwag nasa ibaba. Matanong ko lang kayo, mapagpatawad ba ang Diyos? Yes! Naniniwala kayo? Yes. Will. Yes. Talaga? Opo. Kahit anong kasalanan natin, ang pakiramdam natin, patatawarin tayo ng Diyos? Yes. Tama ba? Yes. O, kung ang Diyos nagpapatawad, ako pa kaya? Who am I? Tanong, wala ba akong kasalanan sa buhay? Hindi totoo yun. Meron, check boy. Kamali din ako. Ang tanong, nadapa ba ako sa buhay? Maraming beses.
Pero hindi ko binibilang yung dami ng pagkakadapa. Ang binibilang ko lagi, ilang beses akong tatayo. Yan din ang gusto ko maging relasyon natin. We must move on. Moving on. This is here we are. Despite of lack of resources, kahit na kulang tayo. Unat na ang goma. Pigang-piga ng bimpo. May pagawain bayan pa tayo. Kaya, umasa kayo. Si Vice Mayor Chi, ang mga kusyal, mga congressman, senador, presidente, sino man ang mahingihan ko ng tulong, gagawin ko on your behalf. Hindi ako mahihiya, panghingi kayo. Ngayon, nandito tayo para sa ating mga anak at ang aking mga minamahal na lolo't lola. Sa mga barangay official, o kita ninyo, o nakuha nyo na yung RPT, di ba? Sino pa yung nakakuha ng RPT? Imagine niyo, tinago sa inyo ng first quarter, second quarter. Yung RPT, yung galing sa Maynila, lahat. Pag may resources, what is due to you, you will be given. It will be given to you. So tayo lahat, ha? Ulitin ko. Can you just smile? Pwede ba tayo magpalakpakan para sa sarili natin? Tanggalin na ang mga tinik sa dibdib ninyo. Andito na ako sa harapan ninyo. Ako na ang nag-aabiso. Tabla-tabla na. Wala na kayong isipin pa. So muli, mga nanay, tatay ko, mga batang Maynila, kapwa ko empleyado, maraming salamat sa pagkakataon na ito. I cannot do this alone. Hindi ko kaya maglinis mag-isa ng Maynila. Hindi ko kaya papanatagin na mag-isa ang Maynila. Hindi ko kaya papaularin na mag-isa ang Maynila. Kailangan ko kayo. I need you. We need to come together. All of us. Because if we're together, we can make Manila great again. Magandang araw. Pagkalain gawa kayo ng buong Baitakan. Manila! God first. Thank you. Maraming salamat po. Muli po palakpakan po natin ang ating minamahal na alkalde, Mayor Francisco Isko Moreno Domagoso.